So, sa akin mga boss, ang pinakaunang negosyo na kumikita tapos nalugi ay yung siguro mga 8 to 9 years ago, nagbibenta ako ng tire sealant. Okay? So, at first, naging reseller lang ako. And then, from time to time, malakas kasi akong buminta dati. Hindi ko trip dati na magbinta ng patingi-tingi. So, yung strategy ko talaga dati is, kumbaga, I feel like I am the distributor, I am the manufacturer. So, yung hinahanap ko talaga ay yung mga dealers. Tapos, nakahanap ako ng mga malalaking motor parts. Yun yung mga naging kliyente ko. Meron pa tayong naging kliyente na outside the country. So ayun, kaya ko siya nasabi na parang memorable din siya sa akin dahil isa 'yon sa sa business na kumita talaga. I remember during that time siguro for about 3 years wala kaming trabaho. So ayun lang, yun yung nag-sustain sa amin, and then doon ko din na try na makabenta ng mga 6 figures na transaction. So kaya memorable siya sa akin. So actually ang pinakarason bakit nalugi siya is dati, 'di ba naging reseller ako. Then dahil sa sobrang lupit ko magbenta, umabot sa time na hindi na ako talaga matiis ng gumagawa talaga ng product na 'yon. So nag-usap kami, tapos sinabi niya sa akin na maging partner kami. Ayun. So yung contribution ko, ginawan ko siya ng website, pang B2B talaga siya. And then naging medyo siya, medyo professional yung dating, and then marami akong in-improve sa business. And then ayun, saktong nag-boom yung tar sealant. Tar sealant pala ay para yan sa alam mo yun, yung mga nilalagay sa motor para hindi ka na magpa-vulcanizing every time na napa-flat ka. Yan yung product namin dati. And then ayun, umabot sa time na naging partner kami ng manufacturer talaga. So, dati, pinoproblema ko yung item, yung capital. So, dumating yung point na siya na yung nagpapadala sa akin ng mga items. So, to cut the story short, naging partner kami for a long time. And then, mayroon akong isang suggestion na hindi niya ginawa. And then, yan yung pinaka dahilan bakit naiwan kami sa market. So, isa sa sinuggest ko sa kanya ay dapat mag-innovate na siya. Dati kasi parang manual yung manual yung pagkalagay talaga ng tar sealant namin. And then sinabihan ko na siya na dapat maging na siya, maging alam mo yun, mas madali na yun ilagay sa mga tires. Kaso ayaw niya pa din eh. So ayun, umabot yung time na meron na mga nagsilabasan na mga China products. So, yan talaga yung mga China products. Yan yung pumatay sa product namin. And then, ayun, sayang dahil ang dami na naming dealers talaga nationwide. And then, sayang yan. Malaking yun eh. Okay na sana na negosyo. Kumikita na siya. Yeah, sobrang okay na yon. Kaso, hindi kami nakasabay sa innovation. And pinaka-moral lesson talaga na nakuha ko doon is dapat ka talagang mag-innovate sa product mo dahil from time to time meron talagang lalabas na kagaya sa product mo, and then if hindi mo yan ma-update, hindi mo ma-innovate, hindi mo siya ma-upgrade yung current product mo ngayon or services or yung business mo mismo, then most likely mawawala rin yan. Okay? So ikaw boss, ano yung pinakaunang kabiguan mo rin sa pagninegosyo? Comment ka sa baba. Okay? See you. Bye-bye.